Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naminiwala pa rin ang mga Muslim na nakatira sa kanluran na sa pamamagitan ng pagbabanta sa mga taong pumupuna sa Islam ay magiging maganda ang kalalabasan para sa kanila. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang ideyang yon. Siguro ang ating mga politiko, mga institusyon, mga hukom, mga aktivista, at ang buong makakaliwang uring pampulitika natin ang nagpalakas ng loob nila. Siguro dahil sa pakitang taong pagsuporta sa mga salitang tulad ng Islamophobia. Dito mismo sa Australia, ang ating punong ministro ay nag-angkat ng isang Islamist mula sa UK para tulungan siyang gumawa ng estratehiya laban sa Islamophobia. Hindi ito masyadong tinanggap ng mabuti. Hindi na kailangang sabihin. Pero ginagawa rin nila ang parehong bagay sa UK. Sinubukan ng gobyerno ni Keir Starmer na magpanukala ng de facto ng mga batas sa pamumusong sa ngalan ng paglaban sa Islamophobia. Pero paulit-ulit itong tinatanggihan. Dahil palagi ko na itong sinasabi at ito ang dahilan kung bakit ako nahulog ang loob sa kanluraning sibilisasyon. May isang bagay na namumukod tangi kapag inihambing mo ang kanluran sa ibang bahagi ng mundo. Meron ding ibang magagandang sibilisasyon tulad ng China, Hapon, ang Gitnang Silangan, Saudi Arabia, ang UAE. Marami sa mga bansang ito, marami sa mga sibilisasyong iyon ay may matataas na gusali. Mayroon din silang magagandang ekonomiya, magagandang antas ng pamumuhay. Pero may isang bagay na nagtatangi sa kanluran kumpara sa iba pang bahagi ng mundo. Kalayaan sa pagsasalita. Napakahalaga nito. 2 salita lang. Malaking pagkakaiba ang nagagawa ng kalayaan sa pagsasalita pagdating sa pag-unawa sa kanluraning sibilisasyon. At ito ang dahilan kung bakit pinayagan ng sibilisasyong ito ang pagpuna sa sarili nitong mga sagradong pilosopya o ideolohiya. Walang mga paksang hindi pwedeng punahin sa kanluran. Kahit ang ilan sa mga pinakaiginagalang na personalidad tulad ni Jesus halimbawa ay maaring punahin, maaring pagtawanan. Maaring hindi ito magustuhan ng ilang Kristiyano. Pero natutunan na nilang maging mapagparaya sa loob ng maraming siglo. Pero ngayon, nag-aangkat kayo ng mga tao mula sa gitnang silangan na may sarili nilang landas ng pag-unlad. Lumaki sila sa loob ng maraming siglo na naminiwalang hindi mo maaring punahin si Muhammad. Hindi mo maaring punahin ang Islam. Ngayon, dinadala ninyo ang mga taong yon sa kanluran. Ang kanluran, sa hindi malamang dahilan, ay inisip na ang mga taong ito ay magi-integrate at makikibagay at maunawaan nila ang mga pagpapahalaga ng kanluran at susunod sila sa mga pagpapahalagang iyon imbes na sa mga pagpapahalaga ng kanilang mga ninuno. Ngunit heto at laking gulat, hindi ganoon ang nangyari. Ipakikilala ko sa inyo ang isang alamat ng Britanya, si John Cleese. Kung hindi mo siya kilala, dapat mo siyang makilala. Sa tingin ko, sina Ricky Gervais, John Cleese. Oo, sila nang talaga ang naisip ko pagdating sa mga henyo sa komedya. Siya ang katumbas ni David Attenborough sa mga dokumentaryo tungkol sa kalikasan o sa kalikasan mismo, pero sa komedya. Bigla na lang. Sa kanyang katandaan. Simula pa noong Marso ng taong ito. Nagsimuma siyang batikusin ng Islam. At hindi yun nagustuhan ng mga inaasahan mong magrereklamo. Si John Cleese, ang aktor mula sa... Anong palabas? Sa TV. Monty Siya ang Python. nagset. Isang bagay kamakailan na nagdulot sa kanya ng problema. Etong sinabi niya. Sabi niya, nakikita kong ako ay paulit-ulit na iniinsulto dahil sa suporta ko sa taong ito. Ang tinutukoy niya ay si Rupert Lowe tungkol sa nangyayari sa Britanya. Ang mga walang pinag-aralan ay tinatawag akong rasista. Hindi ako rasista. Isa akong kulturalista. Iyan ang sinabi ko. Naniniwala ako na may mga kultura na mas maganda kaysa sa iba. Mas gusto ko ang mga kultura na hindi nagsusulong ng pagbato hanggang mamatay, pederastia, pambubugbog ng asawa, mutilasyon sa ari ng babae, at pagpugot ng ulo ng mga kalaban. Tawagin mo akong makaluma. Ay may malalim na kaalaman sa Islam. Kaya naman ang mga tulad ko ay parang gusto naming palakpakan ang aming sarili. Hindi ko alam kung kilala niya ako o hindi. Malamang hindi niya ako kilala. Pero sigurado akong sa isang punto ay napanood na rin niya ang mga video ng mga anti-Islam na tagapagturo. Mga taong may alam sa Islam pero hindi mga Muslim. Malamang napanood o nabasa na rin niya ang mga video o post nila tungkol sa Islam. Maaring si David Wood ang nagturo sa kanya. Maaring si Apostate Prophet ang nagturo sa kanya. O talagang may daan-daang taong nagsasalita tungkol sa masasamang gawain ng Islam na naipakilala sa kanluran. Kaya si John Cleese ay nagpo-post ng mga tweet na ganito mula pa noong Marso, gaya ng sinabi ko. Inan ko nga. Dito pinag-uusapan niya si Sadikan. Hindi ba naiintindihan ng maliit na lalaking ito na ang Islam ay isang napaka-agresibong paniniwala na nagbabanta ng kamatayan sa sinumang Hindu magpalit ng relihiyon sa Islam o bumatikos sa Islam? Ang mga Budista, mga Taoista, mga Scottish Presbyterian, mga Hindu at mga Sikh at ang mga Confucianista at mga Katoliko ay hindi naman nag-iikot at sumisigaw tungkol sa pagpugot ng ulo ng mga taong hindi nila kaayon.
Sobra na ba ito para sa maliit mong otak na maintindihan? Ito ang tinutukoy niya. Nang ang taong itinanim ng mga Islamistang ito, si Sadiq Khan, ay nagrereklamo tungkol sa Britanya na nagiging masyadong delikado para sa mga Muslim. Ang mga British Muslim ay nabubuhay sa takot. Pero patuloy pa rin silang dumarating sa Britanya ng libo-libo. Hindi ko naman nakikita na pumipila ang mga Hudyo para pumunta sa Nazi Germany. May sense ba yon? Hindi sila ganoon. Pero ang mga Muslim ay dumarating ng libo-libo. Ilang araw lang ang nakalipas, may panibagong 230 na mga lalaking Muslim na nasa edad para lumaban ang pumasok sa UK. Hindi ko na kayo iinipin sa video niya. Sinasabi lang naman niya na natatakot ang mga British Muslim. Ipapakita ko pa sa inyo ang isa pang tweet ni John Cleese noong Marso 18. Ayokong masakop at mapilitang yumuko sa Islam. Nakaka-offend ba yon sa mga Muslim? At muli, pasensya na, babalik lang ako ng kaunti. Sinabi ko na maaring narinig yang tungkol sa Islam mula sa mga hindi Muslim na may alam tungkol sa Islam tulad ko o ni David Wood o iba pa. Hindi. Sa totoo lang, hindi. Nakalimutan ko ang pinaka-importanteng sangkap sa recipe ng edukasyon tungkol sa Islam. Merong literal na libo-libo, kung hindi man 10,000 mga video ng mga Muslim na nagsasabi kung ano ang gagawin nila sa kanluran. Kaya walang mas magaling na tagapagturo tungkol sa Islam sa mga hindi Muslim, kundi ang mga tapat na Muslim. Heto, itong taong ito ay nagsasalita kung paano niya sasakupin ang kanluran. At sinasabi ni John Cleese, ayokong masakop ng Islam. Mukhang hindi natin pwedeng payagan ng anumang kritisismo sa Islam. Ang pagsasabi na mali ang pambubugbog sa asawa ay parang phobia lang, katulad ng takot sa gagamba o aso. Pasensya na at kailangan kong sabihin ito. Hindi gusto ng mga Brito ng uri ng pagkakaiba-iba na naglalayong sakupin ng Britanya at patayin ang sinumang hindi Muslim na hindi magpapalit ng relihiyon sa Islam. Mahirap bang intindihin yan, munting hangal? Kaya yan si John Cleese para sa inyo. At gaya ng sinabi ko, nag-post na siya ng ganito, siguro mahigit sa 100 beses tungkol sa Islam, simula noong Marso, siguro higit pa sa 100 beses. Kaya malinaw na hindi ito nagustuhan ng mga Muslim. Ngayon, kilalanin si Roshan M. Saleh. Walang duda, pinakamalaking Islamistang propagandista ng Britanya. Iba siya sa mga tulad na Muhammad Hijab at Ali Dawas dahil sina Muhammad Hijab at Ali Dawas, kumikilos sila ng independyente. Hindi sila kumikilos bilang isang media outlet. Pero si Roshan M. Saleh ang punong patnugot ng Islamistang publikasyong ito na tinatawag na 5 Pillars, kung saan sinasabi nilang sumusunod sila sa mga patakaran ng editorial o ethical ng Britanya ayon sa kanila. Pero ito ang sinasabi nila. Panurin mo ito. Ito ang kanyang itinweet noong 2023 at heto siya, nagbibigay ng tahasang banta sa mga kritiko ng Islam. Natuto na siya mula noon. Kaya ngayon, naglalabas na lang siya ng mga palihim na banta. Hindi na tahasang banta tulad nito. Ang sinumang kriminal o sigadyan na nagbabalak na targetin ang mga Muslim ay dapat maunawaan na napaka-impluwensyuha ng mga Muslim sa mga kulungan sa Britanya. Sa sinasabi niyang napaka-impluwensyuha, ang ibig niyang sabihin ay sinakop na ng mga Muslim ang mga kulungan sa Britanya. At nagtataka ako kung bakit ganon. Tigil. Talagang ulirang mamamayan sila, hindi ba? Kaya kung ikaw ay nakatulan ng isang krimen, malaki ang posibilidad na makakatanggap ka ng dubleng parusa. Sa tingin ko, ito ay patungkol kay Tommy Robinson nung siya ay papasok sa kulungan. Pero maaring mali ako. Huwag ninyo akong i-quote rito. Pero malinaw na mensahe ito sa mga kritiko ng Islam na, oy, kapag nahuli ka namin dahil sa Islamophobia o anumang kasong may kinalaman sa lahi, makakatanggap ka ng dobleng hustisya. Pinuna siya ng sarili niyang mga kapwa-Muslim na, oy bro, sinabi mo ng lantaran ang dapat sana'y tahimik lang. Huwag mong gawin ng ganyan. Huwag mong sabihin ng direkta ang mga bagay na ganito. Kaya binura niya ang tweet na yon, pero hindi bago namin na screenshot. Ngayon, tinutukan naman niya si John Cleese. At ganito niya tinutukan si John Cleese. Tingnan mo ito. Ang kilalang Islamophobe, si John Cleese, ay maglilibot sa UK ngayong Setyembre at bibisita sa mga lungsod na may malaking populasyon ng Muslim tulad ng Birmingham, Manchester, Bradford at Leeds. Nagpapahiwatig siya, uy mga pare, pupunta siya sa mga lungsod ninyo para magtanghal. Anong gagawin ninyo? Sa tingin ko, dapat may gawin kayo. Uy, hindi ko sinasabi na may gawin kayo. Pero dapat may gawin kayo. Kindat. At tingnan ninyo ito. Halos 1 milyon na ang nakakita sa tweet na ito. Oo. At 279 na likes lang ang nakuha niya. Kaya malinaw na, hindi ko alam kung ano man ang gusto niyong makamit. Siguro sa kung anong dahilan, hindi na siya sikat sa mga Muslim dahil dapat marami nitong likes, alam mo yon, mga 10,000 likes. Hinuhulaan ko na malapit na tayo makakita ng isang splinter group sa Muslim diaspora sa Kanluran. Magsisimula sa Britanya. Dahil maraming Muslim na hanggang ngayon
ay tinitingnan ang kanilang sarili bilang isang monolith. Kahit anong kritisismo sa Islam o sa mga Muslim, kahit gaano pa kabulok o radikal o ekstremista ang mga Muslim na yon, halimbawa si Ali Dawas at Five Pillars, Makikita pa rin ng mga Muslim yun bilang isang pag-atake sa kanila bilang mga Muslim. Pero habang lalo nagiging mahirap ang buhay para sa kanila, mapipilitan silang magmuni-muni at sasabihin nila, sige, handa kaming umamin. meron na kaming ilang pasaway. Kailangan namin tawagin sila sa kanilang mali. Dahil hayanin yung tiyakin ko sa inyo, hanggang sa puntong ito, hindi pinuna ng mga Muslim ang mga taong ito. Hindi tinawag ng mga Muslim sina Muhammad Hijab at ang kanilang mga pananalita at ang kanilang agresibong pananalita. Hindi nila tinawag. Siguro dahil sa takot na kapag ginawa nila ito, Ititiwalag sila at tatakutin sila ng mga malalakas ang bibig at agresibong Muslim na ito. Pero sinasabi namin sa kanila na sooner or later, kailangan ninyong pumili. Pumili ka kung gusto mong maging bahagi ng lipo ng British at kung ganoon, kailangan mong ihiwalay ang sarili mo sa mga taong ito. O sasama ka sa mga taong ito. At kung ganoon, ituturing kang katulad nila. Malinaw na hindi ito nagustuhan ng ibang mga British dahil tapos na ang panahon nila. Ngayon, hindi na natatakot ang mga tao. 10 taon na ang nakalipas. Mga taong katulad ko lang ang nagsasalita tungkol sa Islam. At pwede kaming baliwalain dahil, dating Muslim siya, may kinikilingan siya. Pero ngayon, parami na ng parami ang nagsasalita tungkol sa Islam dahil ang Islam ay isang marahas at supremasistang ideolohiya. Kailangan ninyong lahat na lumaban. Kailangan ninyong lahat na tutulan ng Islam at sinumang nagtutulak ng ganong pananaw, kagaya ni Mehdi Hasan. Kaya sinabi ni Rupert Lowe, itong kahiyahiyang, agresibong grupong Islamikong nanggigipit ay ngayon tinatarget si John Cleese at ang kanyang tour. Hinihikayat ko ang lahat ng miyembro at taga-suporta ng Restore Britain na suportahan si John. Sinabi rin ni Lawrence Fox, labanan ang mga taong kuweba na ito. Anggihan ang mga tangkang ito ng pamamayani. Turuan ang inyong mga anak na ipaglaban ang kanilang karapatang taglay mula pagsilang. F. Islam. Maaring hindi ito magustuhan ng ilan sa inyo. pero naalala ko dito ang sikat na video clip ni Christopher Hitchens. Panurin natin. Napakaapurahang usapin ito, mga ginana at kinop. Nakikiusap ako sa inyo. Labanan ninyo ito habang kaya pa ninyo at bago pa man mawala ang karapatan ninyo magreklamo, na siyang susunod na mangyayari. Sasabihin sa inyo na hindi kayo pwedeng magreklamo dahil kayo ay Islamophobic. Ipinapakilala ng salitang ito sa kultura na parang ito ay isang akusasyon ng pagkamuhi sa lahi o pagkakaroon ng pagkilit. Samantalang ang totoo, ito ay pagtutol lamang sa mga turo ng isang napaka-extreme at absolutistang relihiyon. Mag-iingat kayo sa mga palatandaan ito. Hindi ito mga palatandaan ng pagsuko. Madalas itong iniaalok sa inyo ng mga taong itinuturing na lingkod ng Diyos na may ibang kasuotan, Kristiyano at Hudyo, at Samaritanong ecumenical. Sila ang mga nagbubukas ng tarangkahan para sa mga barbaro. Hindi kailanman nasasakop ng mga barbaro ang isang lungsod, maliban kung may magbubukas ng tarangkahan para sa kanila. At ang sarili ninyong mga mangangaral ang gagawa nito para sa inyo. At ang sarili ninyong mga autoridad na sumusuporta sa multikulturalismo ang gagawa nito para sa inyo. Labanan ninyo ito habang kaya pa. At kung nagtataka kayo kung ano ang mangyayari kung hindi ninyo ito gagawin, tingnan ninyo kung paano napilitan ng isang kupunan ng cricket sa Middlesex sa Inglaterra, napalitan ng kanilang pangalan noong nakaraang linggo dahil tinawag silang Middlesex Crusaders sa loob ng maraming taon. Tingnan ninyo kung paano hindi na maaaring ituro sa mga bata sa mga paaralang Ingles ang mga kwento tungkol sa maliliit na baboy dahil baka masaktan ang reliyon ng kapayapaan. Labanan ninyo ito habang kaya pa. Sinabi ngayon noong 2009. Nauuna siya sa kanyang panahon. Diyos ko, namimiss ko siya. Alam kong maraming Kristiyano ang maaring hindi siya gusto dahil ang bagong atheist movement ay may kinalaman sa kung nasaan tayo ngayon bilang sibilisasyon. Pero masisiguro ko sa inyo, kung buhay pa siya ngayon, pumanig siya sa Kristyanismo at magsasalita siya. Nasa panig natin siya. Sigurado akong 100% dyan. Hindi siya magiging kasing laking pagkadismaya gaya ni Richard Dawkins, na lagi kong tinawag na aking intelektual na bayani. Pero napakalupit ng takbo ng panahon. Hindi ito humihinto para kanino man. Walang makakapagbigay sa atin ng absolutong katotohanan. Walang makakapagbigay sa atin ng ganap na tamang direksyon. Kailangan lang nating alamin habang tayo ay sumusulong sa panahon. Si Sam Harris ay isa ring naging pagkadismaya. Mas bata siya at matagal pa siyang mananatili. Pero siya ay tila nagdurusa sa tinatawag na Trump Derangement Syndrome. Kakakita ko lang ng thumbnail kung saan sinabi niya, may seryosong problema ang mga Democrat sa dulong kaliwa. Oo nga, kuno. Sa tingin ko, lilipat din siya sa panig ng Republican balang araw. Dahil iyon lang ang makatuwirang posisyon na dapat kunin. Pero anuman ang mangyari, kung kailangang makaligtas ang kaluraning sibilisasyon na sa puso ko, tunay kong pinaniniwalaan na malalampasan nito ang pananakop na ito, barbariko, primitibong ideolohiya mula sa silangan, Islam, kailangan talagang magsalita ang lahat. Kailangan natin ng mas marami pang mga sikat na tao na magsalita. Si John Cleese ay isa lamang sa kanila. Kailangan natin ng mas marami pang mga sikat na tao na lumantad at magsabi, sige na, tama na. Hayaan ninyong magbigay ako ng isa pang halimbawa.
Tom Cruise, na mahal ang United Kingdom. Palagi niyang isinasama ang United Kingdom sa karamihan ng kanyang mga pelikula. Tahimik siyang umalis sa London noong nakaraang taon. Tahimik lang. Walang sinabi dahil, alam mo, Ang mga sikat na tao, gusto nilang umiwas sa mga kontrobersiya. pero tahimik siyang umalis sa kanyang penthouse sa London. Hilmay ng loob sa apartment sa tabi. At pagkatapos, meron tayong Ed Sheeran na tahimik na nagsabi na wala nang magagandang bahagi na natitira sa London. Wala nang magagandang lugar na natitira sa London. Bakit? Nagbago na ba ang mga puti? Minorya na ang mga puti sa London. Ano ang nagbago? Kaya kailangan natin ng suporta ng mga sikat na tao. Pero habang wala pa, Ako bilang isang aktivista, tayo ko nasasabi ito, hindi dahil pinupuri ko ang sarili ko. Pero naniniwala akong mahalaga talaga ang mga aktivista. Ginagawa ko na ito ng 10 taon. malamang ay ipapatuloy ko pa ito ng isa pang 10 taon. Dahil naniniwala akong lalo pang iinit ang usaping ito sa ating sibilisasyon. Ipagpatuloy ko pa ito ng isa pang 10 taon at hindi natin alam kung hanggang kailan pa. Tulad ng sinabi ko, ang oras ay hindi kakampi ng kahit sino. Ang oras ang nagtatakda ng ating landas. Napakaliit lang ang papel ng ating mga desisyon. Hanggat ako'y nabubuhay, syempre, dahil posible rin naman, hindi babagsak ang Islam na lumalaban. Ang Muslim Brotherhood sa ngayon ay may patakaran na huwag gumamit ng karahasan dahil magdudulot ito ng matinding atensyon. Kaya matagal na silang kumikilos ng palihim. Iyan ang ginagawa nila. Kaya hindi sila nagsasagawa ng mga planadong pagpaslang. Oo, may mga ordinaryong Muslim na gumagawa ng sariling hakbang at ginagawa ito. Pero hindi mo ito maikakabit kay Share o sa Muslim Brotherhood o kahit sa Hizb ut-Tahrir. Pero pinatitindi nila ang kanilang retorika. Pero itinutulak nila ang kanilang mga kandidato. Itong si Abdul al-Sayyid, isa siyang ganap na Islamist. Sinabi pa nga niya na, hindi ako sosyalista, isa akong kapitalista. Pero nagbabanggit siya ng Quran. Galit siya na ipinagbawal ng estado ng Oklahoma ang Sharia. Inawag niya itong Islamophobia at rasismo. Yambing mo yan sa Trail of Tears? O yambing mo yan sa pagdurusa ng mga African-American noong panahon ng pagkaalipin? Kaya naman, kailangan natin ng mas maraming aktivista at mas maraming A-list na mga celebrity na lumantad at pag-usapan ang pagkasira ng kanduraning sibilisasyon na pinapalakas ng pagkahumaling sa pagpapatiwakal ng kaliwa.